Hi guys, gusto ko lang gawa ng review tong bago kong bilhin na gadgets. Sabay-sabay na to sa isang video kasi hindi ko i-discuss yung kung anong specs nila, yung mga na-discuss na rin ng iba sa YouTube. I-discuss ko na lang yung ibang features na hindi pa na-discuss ng iba. Okay. So itong isa is Huawei MatePad 11.5. Ito namang isa ay Redmi Pad Pro. Itong Redmi Pad Pro, nung July lang to nilabas eh. Ito yung ano siya, tag 15,000 tapos 256 gig na siya. So unahin natin tong Huawei. So itong Huawei, sasabihin ko rin yung parang comment ko, yung parang negative. Itong Huawei, malakas siya, tapos mura lang kasi may kasama ng keyboard, 256. Ay, hindi. Ang storage pala nito, ano lang, 128 GB. Ayan, mabilis siya mapuno. Pero malakas siya, mabilis, swabe. Ang mga lahat ng games na meron sa App Store, max graphics. Nga lang, yung matagal ng mga bumibili ng Huawei, alam naman nilang walang native na Google Play. So, merong dalawang options, yung G-Box tsaka yung G-Space. Ngayon, yung G-Space kasi compatible agad yung mga Google apps, kaya makakapag-login ka ng Google account. Yung G-Box hindi eh. Ngayon, ang komentaryo ko lang dito is maganda siya, may keyboard agad, tapos yung built-in na WPS Office, yan. Ngayon, kaya magandang keyboard niya. Yung yung isang klase nito, yung mas manipis siya, meron ng kasamang pen, tapos 20 plus. Ngayon, yung may pen nito, paper matte edition. So, ano siya, yun yung selling point niya, paper matte edition. Kaso nga lang, pag nag-paper matte edition ka, para ma-utilize mo yung paper matte na feature, hindi ka maglalagay ng screen protector. Ngayon, kung gusto mo maglagay ng screen protector, tapos paper matte pa rin, medyo yung feel, bibili ka ng matte na screen protector tulad nito. Ito, nag-try ako. Itong binili namin na screen protector, matte siya, so rough siya. Pero since plastic siya, hindi siya kasing ganda ng feel ng yung pinaka-screen niya na matte. Nga lang, kailangan niyo i-consider na kapag gusto niyo i-utilize talaga yung pagiging paper matte nung device, hindi ka talaga mag-screen protector. So, laging at risk yung screen mo magasgas. Ngayon, kung gagamit ka lang din ng matte na screen protector, hindi mo na kailangan bumili ng paper matte edition. Ayun, so yun yung isang niya. Pero yung maganda rin yung yung may pen na kasama kasi may na-magnet siya dito, tapos doon din yung charging, tapos ganun lang din kadali i-connect. Wala na kasi sa amin yung paper matte edition. Sige, buksan natin ulit. Okay, so ang pinaka hinahanap ko sa mga devices, magbukas muna tayo nitong isang game. So yan, 'di ba? So meron siyang yan, may gaming mode siya. Meron siyang floating window mode or split screen. Yan. Ngayon, 'di ba yan, floating window mode. Para sa mga gamer na tulad ko, yan, login natin yung account. Para sa mga gamer na tulad ko, lalo yung mga nag-offline, mga nag-auto grind game, mga idle games, papakita ko sa inyo yung problema.
Login lang natin. Pasensya na kayo guys, wala akong magandang lugar para gumawa ng review, kaya dito na lang ako sa lapag. So ayan, dalhin muna natin siya sa grind. Ayan, 'di ba? Ayan, so gagrind siya, 'di ba? So floating window. Ngayon, sa ibang cellphone, pag floating window, pwede mo 'yan gawing floating ball window. Yan, nakikita ba? Yan, bola siya. Pero sa ibang cellphone, ewan ko lang kung may tablet na gano'n ang nangyayari niyan, pag ginawa mong nandyan, nagpo-pause. At dito sa tablet na to, nagpo-pause siya. So eventually, madi-disconnect siya. Pero dun sa ibang phone tulad ng sa Infinix, kahit i-floating ball window mo dyan, hindi siya nagpo-pause. Tuloy-tuloy lang yung game. Hindi siya nadi-disconnect, hindi siya nagpo-pause, as in nag-grind lang siya. Tapos hindi na siya nag-i-interrupt dun sa screen. Ngayon, ayan kita nyo, nagbilog siya, 'di ba? Ibig sabihin, medyo siya, nag-DC saglit, tapos nag-reconnect lang siya. Tanggalin muna natin tong keyboard nga. Ayan. So, ayan gagrind siya, 'di ba? Mo natin 'yan, floating. Yan, din. Hindi pa yata nakapatch yung ko. Ayan ito pipindutin mo para mag-float. So, meron kang dalawang game na nag-auto grind. Tapos, may iba ka pang magagawa. Tulad ng, mag-YouTube ka muna. Yung YouTube ko, nasa Gbox din yata. Ay, nasa Gspace din yata. Hindi pa yata nakapatch to. Tingnan natin. Ayun. Hindi nakapatch natin. Use data. Naka-data lang kasi ako. Ayan. So, pwede yan. Na ganyan, di ba? Tapos, nasa na YouTube ko? Wala dito. Nag-YouTube yata ako sa browser lang dito. Yan. So, ang dami mong task, di ba? Tapos, since tablet siya, malaki yung screen, swak na swak siya. Yan. So, pwede ka pang maggawa ng ibang bagay. Kaso, yung keyboard gamit ko. Naka-link naman siya sa Bluetooth So, may iba ka pang gawin. Pero, maganda sana habang nag-grind siyang ganyan, di ba? Minimize mo siya, ganun. Floating ball. Tapos, kunyari, itong isang game mo, auto grind din. Minimize mo din. So, may dalawa kang game na nag-auto grind doon, di ba? Tapos, ikaw may magagawa kang iba. Ayan. Kuwari, gusto mo manood. Baga, para ka na rin naka-PC Yun lang talaga yung problema. Try natin ayan, naka-pause yan pakita ko sa inyo yung pag matagal na naka-floating ball talagang madidisi siya. Pero itong Huawei MatePad, pag binili to kasama na yung case niya. Tsaka yung case niya maganda, merong stand sa likod Ayan napaka-convenient nitong stand na to Ayan kasi nakakatayo siyang ganyan. Maganda rin yung angle. Tapos yung keyboard niya magnetic, siya na din magsisilbing cover. Ayan. Tapos i-cover. Ngayon, bakit kinover ko hindi nag-lock? Meron sa settings niya na pwede nyo i-disable yung smart lock. Kasi, di ba nga, nag-auto grind ako. So, pag naka-smart lock yan, ginanon ko, nag-lock, madidisi lahat ng account. Kaya habang naka-auto grind, i-cover ko to, pwede ko itago sa bag, grind pa din siya. Yun. So, alisin muna natin tong keyboard. Tabi muna natin. Kaya may kasama na siyang case. Kaso yung case niya dito sa MatePad 11.5, mapapansin nyo,
hindi siya nakausli eh. Medyo saktuhan lang siya dun sa ano eh. Kaya nalaglag nga to kahit may case na damage siya oh. Nagkaroon ng pingas dun. Kasi yung hindi siya na-cover talaga nung case. Ano to, kasama sa package yung case niya. Mas okay yata yung dun sa mas maliit yung paper matte edition. Kaya na-damage kahit nalaglag siya kung may case naman. Okay, check nga natin yung auto natin dito. Ayun, yan na, 'di ba? Na-DC siya. Kasi nagpo-pause. Ibig sabihin pag naka-floating ball window siya, talagang wala nang activity yung character mo. Tapos ayun, paling pa yung touch oh. Medyo mababa. So, ayun lang. Sana gawin nila sa mga tablet since kaya naman ng processor nila. Lalo na naka-power saving mode naman yung auto-grind na game. Wag nang i-pause yung app pag nilalagay dyan sa gilid. Oh. Yun ang totoong multitasking talaga. So, yun. Pero ano naman, maliban doon, maganda naman yung yung tablet. Paano ba ito tanggalin? Ayan. So, ang ginagawa ko na lang dito, pag gusto ko mag-multitask, syempre, naharangan yung screen eh. Hindi ko ma-floating window. Inaano ko na lang siya. Yung half screen, ganito. O, yan. Tapos, open natin yung browser. O, yan. Kalakalahati na lang. Ayan. So, accurate naman yung press pag ganitong mode. So, ayan, pwede mo naman i-switch. Ayan, nagiging na siyang landscape mode. Ayan, accurate siya. Ayan. Ayan, so yan yung isang way para makapag-multitask. Tapos yan, auto na lang yan kahit power saving mo. So, dito naman tayo sa next, yung Redmi Pad Pro. So, ito, malakas na gadget din siya. Lahat ng mga games na meron sa Android, kaya niyang max graphics at high FPS. Ngayon, nung pinagkaiba nito, ito, mas mahal siya. Ang nagpamahal sa kanya is yung keyboard kasi nasa 3,000 din yata yung keyboard eh. Pero, pagdating sa lakas ng processor, mas malakas ng konti itong Redmi Pad Pro. Ngayon, yung camera, mas malinaw yung camera nito. Tapos yung front cam niya, ito nandiyan siya sa taas. Kasi kapag mga nagge-games, tapos nagre-record o nag-i-stream, nagka-camera, nasa gitna na siya. Kasi usually ang games landscape eh. Tapos nakasentro yan. Di tulad nung kung nandito, 'di ba sa cellphone, ang camera nandito sa taas. So pag nag-stream ka ng games, nag-on ka ng camera, paling minsan naharangan pa yun ng daliring ganun. Kaya ganyan ginawa nila. At saka usually naman pagka video call or nag-google meet, dyan din naman yung camera eh, no? So yung cellphone usually portrait mode gamitin. Sige, exit natin yan. Exit. Ay, ito pala sa baba. Ngayon halos magkasing lakas lang sila. Lahat ng games kaya niya max. Pero itong isang main feature niya. So ito, pwede rin siya ng mga floating window. Pero mas maganda yung floating window niya. Bakit? Kasi ayan kung yung game mo landscape mode, ang floating window niya landscape din. So hindi nasisira yung user interface. Tapos, ayan, eto, pag prines natin ganyan, nandun agad yung option, floating window. So, open na siya, floating window na agad. Yan, usually, yung ina-allow nila dito, hanggang 2 floating window. Tingnan natin, isa pa. Pero masyado na rin mabigat pag dinagdag. O, yan. So, nawala yung isa, napalitan. Hanggang 2 lang. Pero, ang isang trick dyan, may 2 kang floating window. Tapos, yung isa full screen. Yan, gagana yan. Isang full screen, 2 floating window. Pero, medyo walang sense gawin to kasi, paano ka maglalaro? Diba?
kung punong-puno na yung screen mo. Parang masyado na rin greedy yun, no? So, close na natin yung yung Garena. Mabigat yan eh. Ayan, so ayan, maganda naman siya. Ito, portrait mode na game, portrait siya. Ito, landscape mode na game, landscape siya. Tapos, dito kasi sa Xiaomi, banda dito sa sulok, nandyan yung exit. Minsan may button dyan, hindi mo ma-press na exit. Ito, wala dyan ng exit. Para ma-exit siya, kailangan pinutin tong 3 dot dito sa taas. Lapit natin. Ito, may 3 dot dito sa tatlakyan niya. Teka lang. Yan, so may 3 dot dito sa taas. Yan, ayun yung exit, yung X doon. Yung iba, yan, split screen, mapupunta sa left, punta sa right. Yung isa, full screen. Yan. Pero syempre, meron pa rin akong problema dito sa game na to. Ay, sa feature na to, sa floating window. Same problem doon sa Xiaomi. Kapag yan, ganito kasi siya para ma-minimize sa gilid, no? Ayan, na-move mo siya. I-itcha mo dun. So, yun, naging na siyang floating ball. Naging siyang floating ball. Minimize floating ball. Ito. Yan. So, pwede mo siya itago. Kaso nga lang, wari, nag-auto grind ka sa game. Pag tinago mong ganun, nag-up post din. So, eventually, madidisi din siya. Diba? Wari, yan. Albion Online. I-ganon mo. Nandyan siya. Okay sana, kaso nga lang, nadidisi siya. Ngayon, pwede naman nilang i-allow yan na hindi madi-disconnect or hindi magpo-pause kasi etong tablet na to, pwede mo siyang gawing 16 gig RAM. So, ganito siya, oh. By default, ang RAM niya 8 gig. Saan na ba yun? Wait lang. Hindi dyan yung adjustan. Memory. Yan. So, ito yung memory extension. Yan yung idadagdag mong RAM. Gagamit siya ng storage para idagdag sa RAM. So, by default, 8 gig lang siya. Pero pwede mo siyang i-extend ng another 8 gig. So, 16 gig ang total RAM. Kaya pag chinek natin yung dito ba? Wala. Sa RAM na lang. RAM. So, pag chinek natin yung RAM, makita natin dito, merong 8 plus 8 GB. 16 GB RAM siya. Kaya, kayang-kaya niya yung multitask na yan. Tapos, eto kasi, siya 15,000 lang eh. Mas mura siya. Tapos, yung storage niya, 256 gig. Pero, kaya daw siya mura kasi may promo. New release promo style ng Xiaomi. Ngayon, eto. Buksan natin. Ayan, no? Nakita nyo? Reconnecting. Na-DC kasi siya dahil nag-up pause. So, kung nag-auto grind yung game mo, tapos nilagay mo siya sa gilid na ganun, wala din. Hindi din siya nag-grind. So, yan yung isang problema ko sa, okay sana, di ba? Ang laki ng tablet mo, para kang naka-PC. Tapos, kaya niya mag-multitask dahil mataas yung RAM, mataas CPU. Kaso, mangyayari, magmumultitask ka. Gagawin mo lang floating window. Pero hindi mo pwedeng itago kasi madidisi siya. So, ang gagawin mo, nakaganyan lang siya sa gilid, nakaharang. Paano kung manonood ka ng YouTube? Tapos gusto mo full screen, nakaharang sila dyan, di ba? Ngayon, para sana hindi sila nakaharang, ibabato mo sa gilid na ganun para floating ball window. Ang isang na-try ko na tablet na hindi pala, kahit pala yung sa Samsung Galaxy 7 nadidisi din sa phone lang talaga, dun sa Infinix, kahit napakatagal na nasa floating ball dyan, pag open mo
buhay pa din, hindi na DDC. Ayan ano siya nag-pause. Ito, DC na yung isa. So, ayan sana naman wag na nilang i-up pause or may option na kahit i-floating ball window mo, hindi siya mapopause. Para sa mga nag-auto grind games tulad ko, ma-utilize mabuti yung RAM. Ngayon, doon naman tayo sa isang magandang feature na nakita ko sa settings. Ito malupit to, lalo na sa mga nag-auto grind games, yung clone. Usually yung mga devices ngayon meron na talagang cloner. Kuwari gusto mo dalawang account ng Facebook, pwede. Pero ito, ang ginawa nila, lahat ng apps mo pwede i-clone. Lahat ng apps, lahat pwede. So yung mga games mo, kumare gusto mo dalawang account, tingnan natin tong i-clone natin tong mini survival na lang para magaang lang, kasi yung Albion baka mag-create pa bagong account. Search natin dito mini, ayan, mini survival, on natin. So may clone na yan nung mini survival. Nasa na yung clone nya? Ito i-close natin. Hindi, tingnan natin yung limit kung hanggang ilan kaya niya. So naka-on na yung isa, tapos on pa natin to. Okay, nag-close yung isa. So limit niya 2. Kung full screen, 3 pwede. Pero sa floating, 2 lang. So i-close na lang natin tong Albion. Yan. So ito, may mini survival tayo dyan. So yan, new game, 'di ba? Tapos yung original nating account, i-floating window natin. So dito sa tablet na to, pwede ka mag-dual client. Dual client na wala ka nang ini-install na ibang apps tulad ng mga virtual machine. So ito, na-clone mo na agad, dual client ka na agad. So ito, yung old account ko, tapos ito, new account. So random na lang natin. Yan. Yan ang isang maganda kasi sulit yung gadget mo. Kuwari mag-auto grind ka, 2 game fina-farm mo, o di sa isang device 2 na agad yung nafa-farm mo, imbis na magre-rent ka pa ng cloud o 2 yung device na gagamitin mo, isa lang. Yan ang isang magandang feature na nilagay nila dito na wala sa iba. So yan same game pero magkaibang account, dual client yan. So mapapansin nyo dito, yan, may mga mark na dilaw. Yan yung mga dinuwal ko, mga copy. Alisin na natin to. Yan. So nandun pa siya. So try natin sa Albion. Isipin nyo, di ba, kung ano sa Albion, attack. Kailangan mo healer, wala ka namang ka-party. Party mo lang sarili mo kung kaya mong kontrolin. Yan, Albion. Tsaka dito yata, pag dinuwal niya, hindi siya nag-occupy ng extra space. Parang nangyari lang, i-open niya yung resources ng original. Yan. I-open niya yung resources nito, pero magkaibang instance. Kaya hindi siya nag-occupy ng additional na space sa device mo. Ayan double Albion online Kahit sa PC, minsan hindi nagagawa to, dual client. Kahit sa PC walang dual client. Pero dito pwede. 'Di ba? Ang galing. Basta ganun, hindi ko na itutuloy itong creation ng account na to. So syempre pagka medyo mabigat yung yung game, babaan nyo na lang yung graphic settings. Pero ngayon lang ako nakakita ng Android device na
dual client tapos wala ka ng mga extra i-install pa ng mga virtual machine. May paraan naman para makapag dual client, pero usually maganda kasi yung native eh. Excuse. Ayan, so close natin yan. Ayun, so eto naman pen, ano lang to eh, generic universal pen. Maganda sana, kaso nga lang hindi ko alam kung itong copy ko ng pen pangit lang talaga o may mas magandang pen na ano. Pero dito sa sulat, ayan, makita nyo, yan o, yung sulat niya hindi sentro, diba? Nakapaling kasi yung sensor niya nasa banda dito, wala dun sa dulo. So ay, na-off. Kaya paling, pag dinarate yung ganyan, sa sentro siya kahit papano. Kaso sa ibang device, hindi umaabot, hindi na-register, o pwedeng lobat lang din yung pen. Ayan, so pero pwede na rin kasi yung mura lang, ano lang to, 200 pesos. Yung mga original na pen nasa 3,000. Kasi ito, wala nang Bluetooth, basta i-ano mo na lang, i-touch mo lang ganyan, basta naka-on siya. Ayan, pwede na. Ayan o, maganda na rin, mura lang eh, tapos makaka-draw ka na. Tsaka ang problema naman kasi sa mga gadgets yung battery eh. Pag nasira yung battery, ang mahal ng replacement. Ito, replace mo lang yung buong pen kasi mura lang. Meron pa palang isang magandang feature dito sa tablet na to. Pero hindi siya kasing ganda ng sa Infinix. Sa Infinix kasi merong tinatawag na bypass charging. Ang nangyari nun, pag nag-charge ka, una mo nang papasok sa sa motherboard bago sa battery. 'Di ba nangyari sa mga Android phones, pag sira na yung battery, hindi mo na magamit. Ayaw na mag-on. Kasi ang sistema ng usual na Android gadgets, dadaan mo na sa battery bago sa motherboard. So pag sira yung battery, inalis mo, hindi ma-on ang Android na device. Pero yung sa Infinix, naglagay sila ng bypass charging. So nangyari, pag full charge na, hindi na siya nagbabato ng kuryente sa battery, diretso na sa motherboard. So mangyari, yung battery na pro-protectionan, hindi masisira agad. So yung ganong klaseng device na may bypass charging, mas maproprotektahan mo yung battery pag laging nakasaksak. Ngayon, etong Redmi Pad Pro, wala siyang claim na may bypass charging. So, kapag kinarge mo siya laging full, tapos ginamit mo ng laging nakasaksak, mabilis masisira yung battery kasi may extra effort sa pag-reach ng 100%. Binabatuhan niya ng mas malakas na kuryente kasi may resistance na kapag 100%. Pero dito sa Redmi Pad Pro, ang ginawa nilang pang-protekta ay saan ba yung wait, napin natin eto, battery protection. So itong battery protection, ang ginagawa naman niya, limited charging, only allow charging up to 80%. So mangyari, pagka 80% na yung battery, hindi na niya masyadong ipupush. Baga, bibitawan na niya yung pagbato ng kuryente. Ngayon, pag bumaba ng konti, lagay ulit. Basta i-maintain niya yung 80%. Bakit mas safe yung 80% kaysa i-maintain ng 100%? Kasi yung battery, habang umaabot yan sa max capacity, mas maraming kuryente yung binabato. May resistance siya. Baga parang yung lobo, pag pinapalobo mo, mas lobo siya, mas kailangan mo effortan para lumobo pa. So yung 80%, madali lang siyang i-charge dahil mababa siya sa, baga, hindi siya yung 100% capacity
tablet. Ngayon, kung hindi ka naman masyadong magastos sa battery, maganda, ilimit mo lang yung charging mo sa 80% para naproprotektahan yung battery mo, hindi madali masira. Tapos, itong optimized charging naman, ang nangyari dito, tingin ko, ayon sa experience ko, kapag ginagamit mo yung tablet para hindi siya mag-init, hindi siya masyadong nagbabato ng maraming kuryente sa battery. So, mangyari, slow charging siya kapag ginagamit mo yung tablet. Yung regular charging, yan talagang full blast yan hanggang mag 100% ginagamit mo man o hindi. So ako, ang ginagamit ko yung limited charging kasi madalas ginagamit ko yung tablet nang nakasaksak. So para yung trickle charge niya, yung madali lang sa effort. Tsaka tingin ko naman pagka hindi ako sure pero tingin ko pag naka-limited charging, hindi rin siya nagpupukol ng maraming kuryente kapag ginagamit yung tablet. Kasi matagal siya ma-full charge kapag ginagamit kahit nanonood lang, matagal. Samantalang pag chinarge mo siya from 0 to 100 ng normal, mga 1 hour lang, 1 hour 30 minutes full charge na. So ayun, yun lang naman, mura yung tablet, malaki na yung storage niya, 256. Wala naman kasing tablet pa yata na 500 gig or mas mataas pa. Tapos yan, may mga bago siyang features. Pwede na rin siyang i-connect sa Windows 10, ikakast mo sa Windows 10, tapos pwedeng kontrolin mo yung PC mo dito, or ito kokontrolin mo sa PC, or as second monitor, pwede. Pero wala man masyadong gumagamit nun. Isa pa lang comment dito. Ayan, yung mga icons. Ang hirap identify, di ba? Parang ano yan? Anong function niya? Walang pangalan. Tapos para malaman mo pa yung pangalan, kailangan pinutin mo na edit. In-edit. Lumabas na yung mga pangalan. Tapos pag alam mo na, i-check mo para bumalik sa dati. Meron nga palang flashlight tong device na to. Di ba? Bihira sa ano yan? Bihira sa Android tablet yan, may flashlight ayun, so yun lang naman ang nagustuhan ko talaga dito, yung yung floating window, tama siya, landscape, pero hindi siya na-modify, fixed lang siya na landscape mode. Sa ibang tablet kasi pwede mo i-modify kuwari, yung game, landscape. Tapos pag in-adjust mo pa ganun, magiging siyang portrait. Pero ito, bumabalik siya Ayan walang freedom. Sa ibang tablet may freedom. So dito wala, pero at least kahit papaano, hindi tulad dun sa Xiaomi, talagang kabaligtaran. Yung landscape game nagiging portrait, yung portrait game nagiging landscape. Hindi mo makontrol, na iba yung user interface. Tsaka yung dual app na hindi din nag-occupy ng extra space. Ayun lang. So sa mga ibang features niya, specs, dinidiscuss na yan ng mga ibang nagre-review. Kaya discuss ko na lang yung ibang features na hindi naman nagdi-discuss kasi hindi pa nila nagagamit yung tablet, tapos ginagawa na ng review. Yan, kaya minsan lalaro ako, bubuksan ko yung isa, kaya mo naman maglaro ng nang hindi naman max screen. So bubuksan ko yan, tapos minsan may activity sa game, hindi mo naman masyado kinokontrol, o kaya yung isa mong game auto game. So kunwari itong Night Cross, buksan natin yan. Night Cross auto game yan. So buksan mo dyan, auto lang siya, tapos ikaw lalaro ka dito ng manual na game, o kaya kung gusto mo nanonood ka. So para ka na rin may PC. Tapos ang mura lang, mahal kasi yung PC Ayusin lang natin yung interface nito. Medyo buggy yung Cloud Moon Yan mali yung cut. Yan, okay na. Yan. Uy, nawala, na-exit. Yan. So, yun lang.
So, ang ganda niya. Itong CloudMoon maganda to pang multitask kasi hindi cloud service siya eh. Hindi siya nag-occupy ng masyadong process. Para ka lang nanonood ng video. Yan kung ano sana madali floating window na ganun habang i-open mo yung character mo. O basta yan, ganun. Sana sa mga devs ng Android device i-allow naman yung kahit option lang pag swipe na ganun. O baka naman may paraan, hindi ko lang alam. Baka alam nyo guys, naman, pa-comment naman dyan. Ayun lang, sige. Thanks, bye.